tayo ay bumangon, Masiglang gumising, mabuting asal ating yakapin. Hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, dapat ay makita sa ating mga gawa. halina, halina sa mundo ng halaga. Bawat bata rito, laging masaya. Maging magalang, maging matapat, pagmamahal sa kapwa, ibigay ng sapat. Isa pa! Maging magalang, maging matapat, pagmamahal Values sa Education 7. kapwa, ibigay Pagpapahalaga ng at sapat. birtud bilang batayan ng sariling pagpapasya, kilos at pakikipagkapwa. Ay kalarong kalaro, Huwag makikipag-away huwag maging lilo, kung may nagkamali. marunong magpatawad, ang batang mabuti, ang Diyos ang kaagapan. Learning competency. Nakapagsasanay sa pagiging matatag sa pamamagitan ng palagiang paninindigan sa mga taglay na pagpapahalaga at birtud. Pagpapahalaga. Nagmula sa salitang Latin na valore na nangangahulugang pagiging malakas o matatag at pagiging makabuluhan o pagkakaroon ng saysay o kabuluhan. Virtue. Galing sa salitang Latin na virtus na nangangahulugang pagiging tao, pagiging matatag at pagiging malakas. Pagpapasya. Bunga ng malalim, malikhain at kritikal na pag-iisip ng isang tao patungkol sa mga bagay na nararapat na makahantong sa paggawa ng ikabubuti at tama para sa lahat. Pagkilos. Nagpapahiwatig ng aktibidad, gawa o aksyon na naglalayong magdulot ng pagbabago, pag-unlad o pag-abot sa mga layunin. Mga paraan ng paggamit ng pagpapahalaga at birtud. Gusto mo ba ng buhay na may direksyon, may saysay at hindi madaling mabuhay ng mga panandaliang uso? Maraming tao ang nag-aaksaya ng oras sa mga bagay na walang katuturan. Pero ang totoong tagumpay ay nagsisimula sa salitang Latin na valore, ang maging malakas at matatag sa pagpili ng may totoong kabuluhan. Ngayon, hihimayin natin ang blueprint ni Max Keller, ang 5 katangian para malaman mo kung ang pinahahalagahan mo ay pansamantala lang o panghabang buhay. Panoorin mo to. Kakayahang tumagal. Mas tumatagal at mas mataas na pagpapahalaga kung ihahambing sa mababang mga pagpapahalaga. Isipin mo to, may 500 pesos ka. Ipinambili mo ng masarap na milk tea at burger. Paglipas ng 3 oras, tapos na ang sarap, tunaw na sa tiyan mo. Pero, paano kung ipinambili mo yan ng isang magandang libro o kurso? Ang kaalamang nakuha mo, gagamitin mo habang buhay para kumita o umunlad. Ang mataas na pagpapahalaga ay hindi binubura ng panahon. Ito ay timeless. Huwag mong ipagpalit ang pangmatagalang karunungan sa panandaliang sarap ng katawan. Ikalawa, hindi mahahati o mababawasan. Mas mahirap mabawasan ang kalidad. Ang pagpapahalaga sa material na bagay ay lumiliit habang nahahati, ngunit ang karunungan ay hindi. Kung mayroon kang pizza at hinati mo ito sa 10 kaibigan mo, paliit ng paliit ang makukuha ng bawat isa, tama? Lumiliit ang material na bagay kapag hinahati. Pero ang karunungan, pagmamahal o integridad, kahit ituro mo sa 1,000 tao, hindi nababawasan ang alam mo. Sa katunayan, mas tumarami pa nga.
Kung ang isang halaga ay hindi nababawasan kahit ipasa mo sa susunod na henerasyon, nasa mataas na antas yan. Ikatlo, lumilikha ng iba pang pagpapahalaga. Mataas ang antas kung ito ay lumilikha ng iba pang mga pagpapahalaga. Halimbawa, ang OFW na tinitiis ang lungkot upang makapagtapos ang anak. Tignan natin ang mga kababayan nating OFW. Tinitiis nila ang matinding lungkot, puyat at pagod sa ibang bansa. Bakit? Dahil may mas mataas silang layunin, ang mapagtapos sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Ang pagpapahalaga sa edukasyon at pamilya ang nagbibigay sa kanila ng lakas na magsakripisyo. Kapag ang isang desisyon mo ay nagiging daan para makabuo ka ng disiplina, katatagan at tagumpay para sa iba, hawak mo ang isang mataas na uri ng pagpapahalaga. Lalim ng kasiyahan. May likas na kaugnayan ang antas ng pagpapahalaga at ang lalim ng kasiyahang nadarama. Halimbawa, prayer meeting versus basketball. Manalo ka sa isang laro ng basketball o video game. Masaya, di ba? Pero ilang araw o oras lang ang tinatagal ng yabang o excitement na yan. Subukan mong tumulong sa isang taong nangangailangan o dumalo sa isang makabuluhang prayer meeting o personal development seminar. Ang peace of mind at fulfillment na nararamdaman mo rito ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong mababaw na laro. Mas malalim at mas tahimik ang kaligayahan, mas mataas ang antas ng iyong pinili. Malaya sa organismo. Ang isang pagpapahalaga ay nasa mataas na antas kung hindi ito nakabatay sa organismong nakaramdam. Halimbawa, taong may kapansanan na lumalaban. May mga taong pisikal na kumpleto, pero madaling sumuko sa buhay. Sa kabilang banda, tignan mo ang mga may kapansanan na patuloy na lumalaban, nag-aaral at nagtatagumpay. Bakit? Dahil ang pagnanais nilang magtagumpay at magkaroon ng dignidad ay hindi nakadepende sa limitasyon ng kanilang katawan. Ang tunay na mataas na pagpapahalaga transcends physical limits. Kung gusto mo talagang umasenso, huwag mong gawing dahilan ang iyong sitwasyon. Gawin mo itong inspirasyon. Mga ka-values, buhay mo nakataya rito. Araw-araw, pumipili ka kung saan mo itataya ang lakas at oras mo. Pipiliin mo ba ang panandalian o pangmatagalan? Maging malakas. Maging matatag. Piliin ang may tunay na saysay. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-type mo sa comment section sa ibaba, pipiliin ko ang may saysay para malaman ko kung sino ang mga seryoso Tayo sa ay inyo. bumangon, Masiglang gumising, mabuting asal ating yakapin. Hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, dapat ay makita sa ating mga gawa. Halika